Oh, nagmamagaling. Wala din naman totoo ang sinasabi nyo. Ito ngayon, may ebidensya tayo. O yan, nagapak sa mukha nyo ito. Oh, wala siyang kinalumbat. Wala siyang sinasabing scammer. Hindi. Totoo ang sinasabi ni Perla. Kailangan natin magpaliwanag kung alin ang totoo o ano ang totoo. So, ito po, meron na po tayong meron tayong sasabihin, no? About dyan sa dalawa niyan. So, isa dito ang ang mapapahiya. Isa po ang mapapahiya dito. Para manahimik itong kampo ni ni Letter M, no? At isa na yung kanyang malupit na reactor na wala lamang alam pero kung ano ang pinagsasabi. Wala pa siya sa panahon niyan. Siya ay bago lang kay M, no? Pero grabe siya kung tumera. Na hindi naman totoo. O ito ang katotohanan. O ayan, no? Ayan, ito ang ebidensya. Milita, ito ebidensya. Ayan, marami akong sasabihin. Ito kami, si Elena at ito, doon sa padala ni Perla, kung saan napupunta ang pera. So yung mga sinasabi ng isa, hinahanapan siya, nasaan napunta ang 90,000. Ito po, isa-isahin po natin to. Ito po yung ebidensya, nakalista po yan. Oh, Rhea, ikaw nga na muna magbasa para maliwanag. Tapos ang kabuuan ay tatlong beses sila nagpadala. Una, yung 10,500 para sa lechon. Yung pangalawang padala nila is ang 72,900. Yun na yung kinuhaan natin yung lahat-lahat na doon, yung sa event, sa cake, sa mga t-shirt, wallet, lahat na, no, sa manok, lechon manok, sa ice cream. Tapos nagpahabol siya ng 3,500. So tatlong beses lang sila nagpadala. So ang kabuuan, ang pangatlong nagpadala si Ma'am Estrella. So ang kabuuan na pinadala niya lahat is 85,900. Maliwanag ko ayan, sa total pinadala yung pera natanggap namin ay 85. Kulang-kulang 6,000. Kulang 90 kasi yung 85,950 hindi pa kasama yung mga GCash na binabayaran natin kasi namin charge at marami pang iba. Di ba? Tapos hindi pa kasama yung nagpahapon na kasama yun. Yung sa ice cream. So tama na yung sinabi ni Perla. Wala siyang kinalumbat, wala siyang kinupit. O kaya mali itong si Tapos nabanggit din ni Perla doon na nagpadala sila ng 35,000. Tama din yung sabi niya na para yun sa money t-shirt. Para yun sa money t-shirt, tapos hinati yung 35,000. Yung 25,000 hinati sa money t-shirt yun. Tapos yung 10,000 para yun sa money wallet. Ika-clarify lang po natin para matigil na din yung issue at hindi na din madamay ang pangalan ni Kuya. Ayan may yung mga pizza dyan Ayan kita-kita nyo ayan. Ayan 85,900 no. So sinasabi ni M 90 daw. Ang ba yan? Niya? Kinulimbat niya. Hindi naman buo yun. Unti-unti Ayan Ayan may mga yan ayan, Midit, tingnan mo to. Ayan lahat ng pera na pinadala. Ayan 85,900. Hindi pa sinama yung mga charge to sa mga Ayan Ito na to, first and the last na magsalita na si Kuya Brooks tungkol sa ganitong issue para mahinto na rin at maano na din namin yung sa side din ni Perla na kami ang nagpapatunay na totoo naman talaga yung sinabi ni Perla sa kanyang live. Kaya tuloy, nagagalit tuloy siya kaysa ay tumigil. Bakit niya lumabas ulit? Di ko malaman kung bakit niya ginawa to si M, no? Pag-usapan natin yan kung ano meron ugali ni Midit. So alam niyo si Kuya Brooks ay actually kami may mga alam kami sa ugali talaga ni Midit. Pero nakita nila kung ano meron ugali itong si M.
Pero ako, tahimik lang din. Ito na yung totoo. Isang bulat na natin to para matahimik na. Kasi tumigil yung kampo ni M. Pati yung reactor na isa dyan, no? Nagmamagaling. Wala din naman totoo ang sinasabi nyo. Ito ngayon, may ebidensya tayo. O yan. Nagapak sa mukha nyo ito. Wala siyang kinalumba. Wala siyang sinasabing scammer. Hindi. Totoo ang sinasabi ni Perla. Paano yan? Nagsalita na sila Kuya Brooks at Ate Rhea Olarte. Ito kasi yung matagal na nating hinihintay eh. Kung napanood nyo yung paliwanag ni Ate Perla Vlogs, marahil yung iba nag-iisip pa na parang totoo kaya o hindi. Lahat ba ng sinasabi niya o yung listahan niya ay tumutugma ba doon sa mga naibigay niya o nahati-hati niya na hindi naman talaga total of 90,000 kung hindi ito ay galing sa iba't ibang mga nagpadala, especially dyan sa paghahanda sa birthday noon ni Papa Dan. Ngayon, nagsalita na ang mga tamang tao para magpaliwanag kung saan ba talaga napunta yung pinag-uusapan na halaga, na hindi naman isang buong 90,000 kung hindi nga galing sa iba't ibang tao. At dahil dito, tama ang sinasabi ni Ate Perla. At si Ate Perla ay hindi po scammer, nakagaya ng sinasabi ni Medit. Yan ang sinasabi natin eh. Kapag masyado tayong madaldal at wala namang basehan yung ating mga sinasabi at nagkaroon ng problema, nagkaroon ng conflict, kung ano-ano na lang ang ating sinasabi para sa ibang tao na hindi naman natin alam kung ano ang tunay na nangyari. At ang masama pa nito, makakasama dun sa taong pinagbibintangan natin na ng scam, ng halagang niyang pinag-uusapan niyan. Ngayon na nagsalita na itong si Kuya Brooks, dito nyo malalaman na nagtutugma ang kanilang mga pahayag ni Ate Perla, ni Kuya Brooks at nila Ate Rhea, na nakakaalam sapagkat sila noon ang tumatanggap ng mga pera, naglilista at naghahanda para sa kaarawan ni Papa Dan. Lalabas at lalabas din talaga ang katotohanan. Sa makatawid, yung ikinuwento ni Medit kay Kuya talaga, kay Kalingap Rob, ay walang basihan, walang katotohanan. Ngayon, paano ngayon ito sasagutin ni Medit? Ito ang mga issue na dapat niyang linawin. Hindi para sa kung ano man, kung hindi para na rin malinis yung kanyang pangalan, para maipaliwanag niya kung siya mismo wala rin siyang kasalanan, para maipagtanggol niya yung kanyang sarili. O ngayon, para kay Medit, sagutin mo to para maging klaro ang lahat. Huwag kang sumagot ng iba. Pag tinanong ka, o anong nangyari sa pera, bakit mo nasabi yung ganon, o ano ang basihan mo, anong isasagot nyo? Na hindi naman si Jebrad ang naka-scout sa'yo, yun ulit. O, paano mo ipapaliwanag ngayon na sinabihan mo ng scammer? No, pinalalabas nyo na scammer sa Ate Perla. May mga listahan pa naman. At nandun din na pinatunayan nila Kuya Brooks sa Ate Rhea na ito ay recorded lahat, ipinaliwanag na. Panoorin nyo na lang ang kumpletong live ni Kuya Brooks. Ano mo sasagutin yun, Medit? Ano ang isasagot mo? Na hindi si Jebrad ulit ang nakascout sa'yo. Pag gano'n ang mga sagot nyo at iniiba nyo, ibig sabihin lang yan, umiiwas kayo. At sasabihin nyo, akala ko ba pag wala na sa Kalingap, hindi na dapat kinokontent. Yan ang sagutin nyo. Pabalik na naman tayo doon. Pinaliwanag ko na nung nakaraan, nung lasing ako kagabi. Diba? Ipaliwanag ko na yan. Na kaya sinasabi noon na wag nang i-content. Kasi nga, bukod sa wala na siya sa Kalingap, maayos naman daw yung pag-alis. Nag-usap naman. Ibig sabihin, pag maayos, ayaw na magkaroon ng issue pa. So ngayon, fast forward, nasunod lahat ng yan. Ngayon, lumalabas yung mga ganitong klaseng issue at hindi maaari na hindi makasagot din naman yung mga reactors. Hindi mapansin sapagkat ang Kalingap community ay hindi lamang nagtatapos dito sa komunidad, sa loob ng Kalingap, kung hindi, kasama na rin ninyo. And in fact, lahat ng halos na supporter ni Medit ay mga Kalingap din nun, na humiwalay lang naman. So, anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba? Kung hindi nadadamay lagi ang Kalingap, walang magsasalita. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Yung usapin ngayon, hindi porket nasa labas ka na ng Kalingap, ay totally walang pakialam na sa'yo. Natural lamang
napagsabihan ka, napunahin kung ano man yung mga mali na nakikita ngayon sa'yo, sapagkat karamihan din naman sa sponsor mo ay mga galing sa Kalingap, na dapat nating bigyan din naman ng hustisya at pagpapaliwanag kung bakit nagkakagulo, kung bakit nangyayari yung mga ganong klaseng bagay. Anong sasabihin nila sa amin? Di ba galing yan si Medit sa Kalingap? Bakit ganyan yung tao na yan? Doon pa lang, dapat ipinakita mo na kung paano ang isang tunay na Kalingap. Kahit nasa labas ka ng Kalingap, ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi pangangahulugan ng pasasalamat lamang. Na nagpapasalamat ako sa ganito, kay Kalingap Ram, nagbago ang buhay ko. Ipinapakita yan doon mismo sa gawa, na maging halimbawa ka na ikaw ay produkto ng Kalingap. Bukod dyan, yan ang sagutin mo ngayon, Medit. Hindi para ma-hotseat ka, kung hindi para na rin yan sa iyong kabutihan. Sapagkat kung maipapaliwanag mo lahat ng yan, kung bakit nangyari, para sa iyo din naman, para malinis mo ang iyong pangalan. Di ba? Yun lang.